Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1991 hanggang Kabanata 2000. Kabanata 1991. Di nagtagal, nagmamaneho si Eugene ng isang sasakyang panghimpapawid patungo sa Jade Island ni Hansen. Nagdala siya ng maraming xenogeneic genes mula sa sasakyan. Mayroong 23 sa mga ito. Kapatid na Hansen, bakit mo kailangan ng napakaraming xenogeneic genes? Makakatulong ba ito sa laban-laban kay Lone Bamboo bukas? Tanong ni Eugene kay Hansen. Oo, magiging kapaki-pakinabang ang mga ito. Maaari tayong magkontrata, at babayaran kita pagkatapos ng pagsusulit. Inilipat ni Hansen ang mga xenogeneic genes sa kanyang silid. Ang ilan sa mga xenogeneic genes na iyon ay kasing laki ng isang daliri. Ang iba ay kasing laki ng isang mortar at pestle. Sa kabuuan, kumuha sila ng kalahati ng kanyang buong espasyo sa silid. Sa kabutihang palad, mayroon si Hansen ang teknik na tinatawag na consume. Kung wala siya, ang pagkain ng lahat ng iyon sa isang gabi ay imposible. Pagkatapos umalis ni Eugene, bumalik siya sa bahay na bato at nagsimulang magluto ng pinakamaliit na genes. Lumamon si Hansen ng isang maliit na buto. Pagkatapos niyang gawin iyon, isang kakaibang kapangyarihan ang pumasok sa kanyang sariling mga buto, at narinig niya ang isang anunsyo, Earl Gene Dagdag 1. Matapos magpatuloy sa pagkain ng higit pa at higit pa, sinubukan ni Hansen ang Blood God Mantis Mutant Gene. Kumain siya ng 17 piraso, at nang maabot ng kanyang Earl Gene tally ang 57, hindi na play ng mutant gene ang anunsyo na kanyang kinatatakutan. Sa wakas makakain ko na ito. Inilagay ni Hansen ang ruby looking bit sa kanyang bibig. Nilunok niya ito gamit ang consume upang matuno ito. Mabilis na nag-init ang katawan ni Hansen. Tulad ng Ant Queen gene, umikot ito sa isang landas sa mga ugat ni Hansen. Ang kapangyarihan ng mutant gene ay matagal bago masipsip. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang isang anunsyo. Earl Class Xenogeneic Genoart nakuha, Red Reaper. Sinubaybayan ni Hansen ang daloy ng enerhiya, at bigla, isang Reaper ng pulang usok ang lumitaw. May hawak itong pulang karit. Para itong Reaper na lumitaw sa Mantis noon. Ang Red Reaper ay walang sariling isip. Ito ay isang anyo lamang ng enerhiya na nakabalot sa kontrol ng isang master. Kailangan itong kontrolin ni Hansen gamit ang kanyang sariling kalooban, ngunit kahit na gayon, ito ay napakalakas. Mas malakas ito kaysa sa Bloodgood Mantis. Sinuri ni Hansen, at nakita niyang napuno ng pulang usok ang katawan. Kapag nasira ang bahagi ng katawan, maaari itong muling lumaki. Hindi ito masisira. Kawili-wili ang xenogeneic genoart na ito. Maaaring gawin ni Hansen ang dalawang bagay ng sabay, kaya ang pagkontrol sa Red Reaper ay hindi magiging mahirap. Gayon din, ang kapangyarihan na hawak nito ay mas malakas kaysa sa spell. Gayunpaman, maaari lamang itong gamitin sa malapit. Ang pagkakaroon ng Red Reaper ay kumonsumo rin ng sariling kapangyarihan ni Hansen. Ang bawat segundo na nasa paligid ito ay nagkakahalaga ng enerhiya kay Hansen, kaya hindi niya ito magagamit ng matagal. Malakas si Hansen, ngunit kahit siya ay mapapagod pagkatapos gamitin ito ng ilang sandali. Ang Earl Xenogeneic genes ay napakalaki, at wala pang oras si Hansen para kainin ang mga ito. Ibabalik niya ang mga ito kay Eugene pagkatapos ng laban sa susunod na araw. Ang popularidad ng pagsusulit ay mainit pa rin tulad ng ilang araw na nakalipas. Maraming tao ang patuloy na dumarating, lahat ay may hanggaring panoorin si Lone Bamboo. Walang nag-isip na espesyal ito ngayon, bagaman. Nakatago si Eugene sa isang sulok at hindi nagpakita. Ayaw niyang makita ng mga taong kanyang iniiwasan. Dumating ang Thousand Feather Crane, Yun Susang, Yun Sui, at First Day para manood. Ang isip ni Yun Sui ay puno ng magkakasalungat na mga kaisipan. Dumating si Lone Bamboo sa lugar ng pagsusulit. Nang dumating ang kanyang oras para makipaglaban, naglakad siya pasulong. Wala namang ginawa si Hansen na kapansin-pansin, at naglakad lamang siya sa harap ni Lone Bamboo. Parang normal ang lahat ng nangyayari. Ito ang nangyari bago ang bawat laban kay Lone Bamboo. Nakita ni Eugene, sa sulok, na nagsimulang magpawisan ang kanyang noo at mga kamay nang makita niyang naglalakad si Hansen patungo kay Lone Bamboo. Mas kinakabahan siya kaysa kung siya ang nakikipaglaban. Ang Feng Hao Pills, kainin mo.
Gusto sanang sumigaw ni Eugene dahil hindi niya nakitang kumain ng pills si Hansen. Ngunit wala namang ginawa si Hansen. Naglakad lamang siya patungo kay Lone Bambo at sa layo ng 10 hakbang nagsimulang umindayog. Ang ghost teeth knife ay may lilang espada ng hangin. Para itong isang hayop na maaaring magwasak ng hangin at yumengal ito nang dumating ito sa harap ni Lone Bambo. May hawak na jade sword si Lone Bambo sa kanyang baywang ngunit hindi niya ito hinugot. Ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay na parang kutsilyo. Ang kamay ay parang jade at iniindayog ito patungo kay Hansen na parang talam. Ang layunin nito ay ang teeth knife air. Pang! Ang lilang knife air ay tumama sa hindi nakikitang knife air sa kalangitan. Ang kapangyarihan ay nabasag sa isang bilang ng mas maliliit na kutsilyo na nagkalat sa lupa. Ang mga bato ay pinutol ng knife air at napakaraming epekto sa buong lupa. Hindi kayang tiisin ng lupa ang presyon kaya ito ay nag-crack. Ang mga bato ay tumaas, at pinutol sila sa hangin. Mas lalo silang nabasag. Dong! Sa gitna ng mga bato at knife airs, pareho silang nagsimulang gumalaw. May suot na puting spell armor si Hansen, habang si Lone Bambo ay may suot na jade armor set. Ang kanilang knife airs ay patuloy na naglalaban ng mabilis. Ang knife airs ay nasa lahat ng dako, at ang lupa ay nasira. Kahit ang mga linya ng arena ay kumikislap. Parang babasag sila anumang oras. Ang mga miyembro ng madla na nakaupo ng medyo malapit ay nagsimulang umatras ng kaunti. Lahat ay nagulat. Walang umaasang magaganap ang isang laban na kasing laki nito nang walang anumang pahiwatig. 4 na Doke class elite ang lumapag sa paligid ng arena. Naglabas sila ng kapangyarihan sa singsing ng labanan upang patatagin ito. Iba ang estudyante ni Isha. Halos kasing galing niya. Sa Sky Palace, isang sky na may puting buhok ang nagmamasid sa mga pangyayari sa arena na iyon. Kumikislap ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng maraming ordinaryong estudyante ay nahihirapang subaybayan ang laban. Nakita nila ang kapangyarihan sa lahat ng dako, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi nila makita si Hansen o Lone Bambo. The Asterisk Man. Akala ko mahina si Hansen. Dinala siya sa Sky Palace, hindi ba? Bakit siya ganoon kalakas? Malakas ang teeth knife. Masyadong malakas. Hindi katakataka na siya ang estudyanteng napili ng Knife Queen. Alam kong hindi tatanggap ng mahina na estudyante ang isang elite na tulad niya. Habang pinag-uusapan ito ng lahat, ang knife air sa arena ay naglaho at nawala. Nakatayo pa rin si Hansen at Lone Bambo na 10 hakbang ang layo sa isa't isa. Ang buong arena ay nawasak na parang naganap ang lindol. Malakas ang teeth knife, sabi ni Lone Bambo. Hindi rin masama ang iyong mga kasanayan sa kutsilyo, sagot ni Hansen. Nang nasa ika-1964 na kong panaginip, isang knifeman ako. Gusto kong maging numero 1, at sinalakay ko ang lahat. Namatay ako sa isang pagkubkob. Ang kasanayan sa kutsilyong ito ay tinatawag na picking up one. Nilikha ko ito noong panahong iyon, kalmadong sabi ni Lone Bambo. Kabanata 1992. Kailangan mo ba ng kutsilyo? Tanong ni Hansen. Tumango si Lone Bambo at sinabi, oo, kailangan ko ng kutsilyo. Pagkatapos noon, yumuko si Lone Bambo patungo sa Sky Palace at sinabi, sa lahat ng mga taong ito, hinihiling ko kung may gustong magpahiram sa akin ng kanilang kutsilyo. Pagkatapos, isang berdeng ilaw mula sa Sky Palace ang naglakbay patungo sa kanya na parang bahaghari. Bumaba ito sa harap ni Lone Bambo, at napagtanto na ito ay isang mahaba, berdeng kutsilyo. Mayroon itong maraming mga pandekorasyon na disenyo. Ang makitid na kutsilyo ay nasa harap ni Lone Bambo, at lumulutang doon, gumagawa ng mga ingay. Naramdaman ng mga kalapit na estudyante na may suot na kutsilyo ang kanilang mga kutsilyo na nanginginig sa kanilang mga sinturon. Salamat! Yumuko si Lone Bambo sa harap ng kutsilyo bago ito kinuha. Nang gawin niya ito, gumawa ng tunog ang kutsilyo. Sa sandaling kinuha ni Lone Bambo ang kutsilyo, parang nagsama na ang kutsilyo sa kanya. Hindi mo masasabi kung sila ay dalawang magkahiwalay na nilalang, at parang bahagi na sila ng isa't isa. Ang kutsilyo ay parang isang ekstensyon ng kanyang braso. Ang kutsilyo ay tinatawag na Spring Heart. Ito ay isang armas ng King Class. Hinawakan ni Lone Bambo ang kutsilyo, at kinausap si Hansen ng seryosong tono. Ghost Teeth. Ito rin ay isang armas ng King Class, sabi ni Hansen. Ang kapatid na Lone Bambo ay humiram ng armas mula sa armory para makipaglaban kay Hansen. Ang Hansen na ito ay hindi kasing simple ng hitsura niya. Siya naman ang estudyante ng Knife Queen. Mayroon din siyang armas ng King Class. Siyempre kailangan ni Lone Bambo ng armas ng King Class para makipagkompetensya. Magiging nasa disadvantage siya kung hindi.
Bihira lang makita na seryoso ang mga bagay ni Lone Bambo. Medyo nasasabik si Eugene. Humiram si Lone Bambo ng armas ng King Class para makipaglaban kay Hansen at nangangahulugan iyon na seryoso ang kalaban ni Lone Bambo. Nangangahulugan din ito na malakas si Hansen at ang maliit na katotohanan ito ay nagbigay kay Eugene ng isang kislap ng pag-asa. Pareho silang nagsalita ngunit hindi pa sila umaatake. Tiningnan nila ang isa't isa at mayroong hindi maipaliwanag na atmosfera sa pagitan nila. Hindi umatake si Hansen ngunit nakakatakot ang kanyang presensya. Para siyang isang hayop sa tuktok ng isang bundok umuungal. At si Lone Bambo naman ay parang isang matalim na sandata na katuro sa kalangitan. Hindi ito mahuhulog kahit na nasa gitna ng bagyo. Habang lumalakas ang kanilang mga presensya, nagtagpo ang mga presensya at nagkaroon ng pagsabog. Mayroong dalawang kapangyarihan na naglalaban sa hangin. Ang nakakatakot na knife mind na iyon ay halos solid. May isang nagulat. Ang mga knife mind na ito ay kasing lakas ng mga King Class. Paano nila nagagawa iyon? May katuturan para kay Lone Bambo dahil marami siyang naranasan. Naging master siya ng kutsilyo sa kanyang mga panaginip. Naiintindihan iyon. Pero bakit may ganoong knife mind din si Hansen? Mayroon ba siyang karanasan bilang isang master ng kutsilyo? Tinatanong ni Yun Suyi si Yun Susang, ate, sa pagitan nina Hansen at Lone Bambo, sino ang may mas malakas na knife mind? Ngumiti ng mapait si Yun Susang. Parehong katumbas ng King Class ang kanilang mga knife mind. Hindi ko masasabi. Tahimik na sinabi ni First Day, marami nang naranasan si Lone Bambo. Ang kanyang kalooban ay tiyak na makakapantay sa isang King Class o Diyos. Hindi ko inaasahan na magkakaroon din ng ganoong lakas na kalooban si Hansen. Wala akong ideya kung paano niya nagawa ito. Nang maabot ng mga knife mind ang kanilang sukdulan, parehong iniindayog ang mga kutsilyo ng sabay. Walang umatras, at pareho nilang inihagis ang lahat ng kanilang kapangyarihan pasulong. Isa lamang sa kanila ang magwawagi. Walang ibang posibilidad. Dong! Nagtagpo ang mga kutsilyo. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagbabanggaan. Ito ay isang laban tungkol sa lakas. Ang mga tunog ng pagtama at ang pag-ungol ng kanilang mga kaluluwa ay nagtrumpete sa pagitan ng mga kutsilyo. Isang segundo lang ang lumipas, kumislap ang dalawang knife light sa pagitan nila. Ang nabasag na knife air ay sinira ang lahat sa kanilang paligid, ngunit wala sa kanila ang umatras. Sa sandaling ito, ang talunan ay matutukoy sa kung sino ang umatras. Ang knife light ay berde at lila, sa gitna. Patuloy silang nagbabanggaan, gumagawa ng ingay. Walang nakakakita ng anumang bagay sa puwang sa pagitan ng dalawa. Nang maabot ng banggaan ang pinakamataas na punto, isang mas malakas na kapangyarihan ang sumabog sa gitna. Pinatalsik silang pareho ng 12 metro palayo. Boom! Sa susunod na segundo, ang lahat sa pagitan nila ay naging alikabok. May malaking bunganga sa gitna. Ang mga mata ni Lone Bambo ay parang nag-aapoy. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa ibaba ng hawakan, at itinaas niya ito pabalik gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos, sinugod niya si Hansen na parang isang tagapagpatupad. Ang berdeng knife light ay biglang bumuo ng isang linya na naghati sa langit at impyerno. Papunta ito kay Hansen, at sumugod sa kanya na parang puputulan ang mundo sa kalahati. Itim at puti, langit at lupa, yin at yang, hindi dapat silang magtagpo. Parang mabigat si Hansen. Gumuhit siya ng isang bilog gamit ang kanyang ghost teeth knife, at nang tumama ang knife light sa bilog tumalbog ito sa ibang direksyon. At pagkatapos ay sumigaw si Hansen. Ang knife circle ay ibinalik ang knife light kay Lone Bambo. Mahusay! Sigaw ni Lone Bambo. Sumulong siya gamit ang spring heart knife. Sinugod niya ang knife circle. Ang knife light ay sinira ang knife circle, at ang knife light na bumalik ay sumunod sa kasunod na pagtama pabalik kay Hansen. Hindi umatras si Hansen. Hawak niya ang ghost teeth knife sa itaas ng kanyang ulo at sinugod ang direksyon ni Lone Bambo. Ang knife air ay parang isang hayop na humahabol sa knife light ni Lone Bambo. Nagtagpo sila sa hangin na parang tubig na ibinabato sa isa't isa. Nagsama sila at nawala. Ilang pagsugod lang iyon, at naguguluhan ang mga tao. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nakikita ko ang kasanayan sa kutsilyong iyon, napagtanto kong ang aking sariling kasanayan sa kutsilyo ay basura, sabi ng isang markis na nagsasanay ng kutsilyo. Masyadong nakakatakot ang dalawang ito. Mas gugustuhin kong makipaglaban sa isang markis kaysa makipaglaban sa isang taong katulad ng mga iyon, na nasa parehong antas ko, bulong ng isang earl na namumutla. Naisip niya ang kanyang sarili na nasa laban na iyon at alam niyang mamamatay siya, alinman sa kamay ni Hansen o Lone Bambo.
Ganoon din ang naramdaman ng isang Earl at sinabi, ang kanilang mga antas ay hindi katulad ng kanilang opisyal na tier. Maaaring sila ay Earls, ngunit kahit na hamanin nila ang mga Marquises, mas malamang na manalo ang mga una. Hindi katakataka na gusto ng Knife Queen na magkaroon ng isang estudyanteng tagalabas. Para makalaban niya si Lone Bambo ng ganoon, si Hansen ay dapat na isang halimaw. Ang laban ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ni Hansen. Pinilit niya ang teeth knife at ang kanyang knife mine sa pinakamataas na punto, ngunit hindi pa rin niya mapigilan si Lone Bambo. Nasa masamang sitwasyon siya, at ang pinakamaliit na pagkakamali ay nangangahulugang matatalo siya. Nag-e-enjoy ang mga taong nanunood sa palabas. Ang bawat pag-atake na ginawa ay isang bagay na hindi ka panipaniwala. Minsan, pagkatapos makita ang isang galaw, iniisip lang ito ng mga manunood. At habang nag-iisip sila, magpapalitan ng isang daang galaw pa sina Hansen at Lone Bambo. Nais ng mga tao na i-replay ang lahat para masuri nila ang bawat detalye. Sa huli, maraming mga elite mula sa buong Sky Palace ang dumating sa arena. Nagtipon ang mga hari upang masaksihan ang laban. Kabanata 1993. Ate, mananalo ba si Hansen? Basang-basa ng pawis ang mga kamay ni Yonsui. Hinawakan niya ang balikat ni Yonsusang dahil naramdaman niyang nanghihina ang kanyang katawan. Natatakot siyang mahimatay kung hindi niya mapapatatag ang kanyang sarili. Talaga, hindi ko alam, sabi ni Yonsusang, ngunit nakaramdam siya ng panghihinayang. Hindi siya mananalo. Narinig nila ang boses ng isang lalaki sa tabi ng dalawang magkapatid. Papa, sumigaw sina Yonsusang at Yonsui nang makita ang lalaki. Yumuko si Thousand Feather Crane at tinawag siyang master. Ang lalaking nasa katanghalian ng edad na iyon, na may kulay abong damit, ay ang ama ni Yonsui. Siya ang ikasampung matanda na tinatawag na Yon Changkong. Papa, sinasabi mo bang matatalo si Hansen? Hindi napigilan ni Yonsui na magtanong. Umiling si Yon Changkong at sinabi kong hindi siya mananalo. Hindi ko sinabing matatalo siya. Ano naman ang ibig sabihin noon? Ang tatlo sa kanila ay nag-freeze. Masyadong kakaiba ang sinabi ni Yon Changkong. Parehong naggamit ng rurok ang kanilang mga kasanayan sa kutsilyo at knife mind na hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Mayroong isang maliit na pagkakaiba sa pagitan ng panalo at talo. Sino mang tao ay maaaring manalo. Sino mang tao ay maaaring matalo. Kung ito ay isang deathmatch, magkakaroon ng isang nagwagi. Ngunit hindi ito isang deathmatch, kung ito ay para sa paghahambing ng mga kasanayan, walang tunay na mananalo, paliwanag ni Yon Changkong. Paano natin malalaman kung sino ang mananalo? Tanong ni Yonsui. Sino ang nakakaalam? Bakit mo gustong malaman ng husto ang resulta? Hindi ba mas mabuti na hindi mag-focus sa isang nagwagi at natalo, ngayon? Ngumiti si Yon Changkong. Naisa nang magsalita si Yonsui, ngunit napansin niyang nagkahiwalay sina Hansen at Lone Bambo. Wala sa kanila ang umaatake, at kinakabahang tiningnan niya ang kanilang direksyon. Gusto niyang makita kung ano ang nangyayari. Mukhang hindi matutukoy ng mga kutsilyo ang isang nagwagi. Bamantong hininga si Hansen. Ibinalik niya ang ghost teeth knife sa kanyang baywang. Naisip niyang malapit nang maging deified ang teeth knife dahil sa lawak ng kanyang knife mind. Gusto niyang pigilan si Lone Bambo, ngunit ang kanyang taktika ay hindi gumana. Itinaas ni Lone Bambo ang spring heart knife sa harap niya sa isang patag na palad. Yumuko siya, at pagkatapos ay naging berdeng ilaw ang kutsilyo at nawala. Bumalik ito sa pangunahing isla. Ano pa ang magaling mo? Tanong ni Lone Bambo habang nakatingin kay Hansen. Kung ang pangungusap na ito ay nagmula sa ibang tao, parang purong kapalaluan. Pero dahil nagmula ito kay Lone Bambo, parang isang ordinaryong bagay. Marami siyang naranasan. Hindi lang siya magaling sa mga kutsilyo, marahil ay magaling siya sa lahat ng bagay. Kaya mayroon siyang lakas ng loob na magsabi ng ganoon. Natahimik si Hansen at sinabi, anumang sandata ang gamitin natin, malamang na pareho ang resulta. Kung hindi tayo nakikipaglaban para sa ating buhay, maaaring imposible na matukoy ang isang nagwagi. Walang kwenta ito. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Lone Bambo. Kung hindi tayo makakalaban, nakakabagot ang laban na ito. Paano kung tumayo tayo dito, at gamitin natin ang ating mga teknik para makipagkompetensya? Makikita natin kung sino ang makakapagwasak ng mga kasanayan ng isa't isa, tahimik na sinabi ni Hansen. Sige, ikaw muna, sabi ni Lone Bambo. Hindi nagatubili si Hansen. Naglabas siya ng jade light na tumama sa dibdib ni Lone Bambo. Nang makita ng mga estudyante ng Sky Palace na tumama ang jade light kay Lone Bambo, naging sobrang kinakabahan sila na gusto nilang sumigaw. Pero nang tumama ang jade light sa kanya, wala namang nangyari.
Naging isang kakaibang simbolo ito, at kumapit ito sa kanyang dibdib. Nakatingin ang lahat sa simbolo ng kakaiba, hindi nila alam kung ano ang dapat nitong gawin. Ginagalaw ni Lone Bambo ang kanyang katawan at sinabi, ang kasanayang ito ay maaaring magbawas ng bilis. Napakatalino nito. Ito ang pinakamagandang Geno art na nakita ko na nauugnay sa ganoong epekto. Hindi ito masyadong masama kaysa sa isang King Class Geno art, ngunit. Pero ano? Tinanong ni Hansen ang tanong na gusto ng buong madla. Malamig na sinabi ni Lone Bambo, kung hindi ako nagkakamali, ang iyong Geno art ay gumagamit ng mga kapangyarihan ng Outer Sky mula sa Sky Palace. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagulat ang lahat sa Sky Palace. Tagalabas si Hansen, at isang beses lang siyang naglakad sa Road to the Sky. At gayon pa man, nagawa na niyang gamitin ang mga alamat na salita upang pagsamahin ang isang bagong Geno art. Hindi ka panipaniwala. Nakatingin ang lahat kay Hansen, naghihintay ng kanyang sagot. Hindi masama. Tumanggaw si Hansen bilang pag-amin. Lahat ng hari, nang marinig ang pag-amin ni Hansen, ay nagulat. Mahirap paniwalaan. Hindi siya dinala dahil hindi siya makakalakad sa Sky Palace. Dahil natuto siya ng dalawang salita ng Sky Palace mula sa Road to the Sky. Nagtagumpay siya. Nakakatakot ang taong ito. Pinag-usapan ng mga estudyante sa Sky Palace. Kahit ang mga makapangyarihang hari ay nagulat lahat. Kung ganoon kadali maunawaan ang mga damdamin ng Outer Sky, magkakaroon ng maraming elite sa Sky Palace. Tahimik na sinabi ni Lone Bambo, sinanay ko ang Textless Book. Ang mga kapangyarihan ng Outer Sky ay nagmumula doon, kaya hindi ito gagana sa akin. Pagkatapos noon, nanginginig ang katawan ni Lone Bambo. Ang turtle shell ay pagkatapos ay nabasag. Ni hindi man lang nag-iwan ng marka sa kanya. Ikaw naman. Ibinaba ni Hansen ang kanyang balikat. Alam niyang mahirap bitag si Lone Bambo gamit ang turtle skill. Hindi gumalaw si Lone Bambo, ngunit ang kanyang mga mata ay gumalaw. At nang gawin nila iyon, isang ilaw ang pumasok kay Hansen. Hindi umiwas si Hansen, at hinayaan niyang pumasok ang ilaw sa kanya. Ano ang kapangyarihan na ito? Pamilyar ang pakiramdam nito. Kumunat ang noo ni Yon Susang sa pag-iisip. Malungkot na sinabi ni Yon Changkong, ito ay isang dream skill mula sa Dream Beast. 10 taon lang si Lone Bambo doon, at natuto na siya ng dream. Kahit hindi ito kasing ganda ng 1,000 panaginip, sapat na ito para bitagin si Hansen doon sa buong buhay niya. Nang marinig iyon ni Yon Sui, nagulat siya. Ang isang habang buhay ay maaaring mahaba, kaya maaaring makatulog siya ng isang pagkakatulog na hindi na siya madyay gising. Ngunit nang tumama ang ilaw kay Hansen, ang kanyang mga mata ay napakaliwanag. Mukhang hindi siya matutulog. Unti-unting nawala ang ilaw kay Hansen. At sa huli, ngumiti siya at sinabi, ako naman. Pakiusap, simpleng sabi ni Lone Bambo. Naguguluhan si First Day, kaya sinabi niya, kakaiba. Bakit hindi na naginip si Hansen? Mayroon ba siyang kasanayan na maaaring mag-alis ng panaginip? Umiling si Yon Changkong at sinabi, hindi niya kailangan na alisin ang panaginip. Ang pagbitag sa isang tao sa panaginip ay nangangailangan ng mas malakas na kalooban kaysa sa iyong kalaban, at para sa kalabang iyon na matisod sa panaginip. Hindi nahulog si Hansen sa panaginip, at nangangahulugan iyon na ang kanyang kalooban ay kasing lakas ng kay Lone Bambo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito gumana sa kanya. Ang bangungot na naranasan ni Lone Bambo ay isang bagay na dapat sana ay nagtagal ng 10,000 taon para magising siya. Ngunit patuloy na lumaki ang kalooban ni Lone Bambo kahit na nasa loob ng panaginip na iyon. Umabot ito sa isang nakakatakot na antas, at ang mga panaginip pagkatapos ay hindi na nakaapekto sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nagising siya sa loob lamang ng 10 taon. Ibig sabihin ba ay kasing ganda ng kalooban ni kapatid na Lone Bambo na nakaranas ng panaginip, ang kalooban ni Hansen? Paano niya nagawa iyon? Nagtataka na tanong ni First Day. Iyan ang kailangan mong itanong sa kanya. Umiling si Yon Changking. Tiningnan niya si Hansen ng may paghanga. Kabanata 1994. Bamantong hininga si Hansen habang iniisip kung anong kasanayan ang maaaring kailanganin niya upang talunin si Lone Bambo. Maraming mga teknik na natutunan si Hansen, ngunit kung ikukumpara kay Lone Bambo, kakaunti lang ang kanyang kahusayan. Maaaring gugulin ni Lone Bambo ang isang buhay sa pag-aaral ng kahusayan sa isang kasanayan sa loob ng isang panaginip. Si Hansen naman, ay isang tao lamang. Ang isang buhay ay ilang dekada lamang ang haba. Hindi pa siya umaabot ng 100 taon, kaya hindi siya makakapunta kay Lone Bambo. Kung magpapatuloy silang makipagkompetensya ng ganito, mauubusan si Hansen ng mga kasanayan na gagamitin. Kaya, kailangan niyang tapusin ang laban.
Hindi na ito pwedeng magtagal pa. Ngunit paano ko titigilan si Lone Bambo? Nagtataka si Hansen. Ngunit pagkatapos, sumulpot ang liwanag ng isang ideya. Ginagalaw ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife, ngunit hindi ito papunta kay Lone Bambo. Sinugod niya ang isang bato sa lupa at nagputol ng isang 10 metrong haba, parihaba na bato. Inilagay niya ito sa lupa. Nagtataka at hindi sigurado ang mga tao kung ano ang ginagawa niya. Sinuntok ni Hansen ang gilid ng bato. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Lone Bambo at sinabi, magagawa mo ba iyon? Akala ng lahat na kakaiba ito, dahil nang suntukin ni Hansen ang bato, walang bakas na naiwan dito. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin niya nito. Ang kamay ni Lone Bambo ay naging kutsilyo, at sinugod niya ang bato at pinutol ito sa kalahati. At pagkatapos, napagtanto ng mga tao na walang bakas na naiwan sa gilid ng bato na sinuntok ni Hansen, ngunit sa loob, may marka ng isang kamao. Ang bato sa paligid ng hugis kamao na iyon ay naging alikabok. Lumitaw ito matapos putulin ni Lone Bambo ang bato. Mayroong isang butas na hugis kamao. Kasya ito sa kamao ni Hansen. Napakalakas na yin force. Maaari siyang sumuntok ng 10 metrong haba na bato at hindi ito masisira. Gamit ang yin force na ito, ang armor ay walang silbi laban sa kanya. Ang anumang depensa ay mapapawi, sabi ng isang tao sa madla, nagulat. Hindi nagsalita si Lone Bambo at sinuntok lang ang bato na nahati sa kalahati. Pareho pa rin ito, at ang bato ay hindi mukhang nasira. Gumamit si Hansen ng kutsilyo para putulin ang batong iyon sa kalahati. Ang gilid na mas malapit sa kanya ay may marka ng kamao, kahit na pareho ang lokasyon. Magaling, puri ni Hansen. Nagsanay siya gamit ang mga puwersa ng yin-yang. Nagsikap siyang maging mahuhusay dito, ngunit hindi gaanong masama si Lone Bambo. Sobrang saya ng mga estudyante ng Sky Palace. Pinupuri nila ang suntok ni Lone Bambo. Si Hansen ang nagtanong, kaya halata na magaling siya rito. Mas nakakagulat na nagawa rin ni Lone Bambo ang pareho. Walang emosyong sinabi ni Lone Bambo, nang nasa ika-731 kong buhay, isang mahihinang babae ako. Ngunit ipinanganak ako sa isang pamilyang boksingero. Inaapi ako, ngunit nagawa ko pa ring lumikha ng isang yin force fist skill. Hindi ito malakas, ngunit nasasaktan nito ang iba sa loob. Pinatay ko ang lahat ng mga umaapi sa akin, at naging isang masamang kontrabida ako. Ngunit pagkatapos, nalasan ako. Tumagal ng 3 mahabang taon bago mabulok ang aking mga organo, at sa wakas ay mamatay ako. Kalmadong sinabi ni Lone Bambo ito, na parang walang anuman. Gayunpaman, nagulat ang mga tao nang marinig ang lahat ng ito. Ikaw naman, tahimik na sinabi ni Hansen. Nalungkot siya nang marinig ang tungkol sa panaginip ni Lone Bambo. Kumuha si Lone Bambo ng isa pang piraso ng bato. Itinusok niya ito sa lupa na parang isang tablet na nag-iiwan ng 7 o 8 metro nito na nakalabas. Tiningnan ni Hansen si Lone Bambo, hindi sigurado kung ano ang gagawin niya. Kung magsusulat sila at makipagkompetensya sa kanilang mga kalooban, magagamit ni Hansen ang teeth knife mind. Hindi siya matatalo. Ngunit alam ito ni Lone Bambo, kaya nahulaan ni Hansen na hindi ito magiging simpleng pagsusulat. Tiningnan ni Lone Bambo ang bato, ngunit hindi niya hinugot ang kanyang espada. Umatras siya ng 10 metro at sinabi, ang aking espada ay sisire sa 9 na antas. Ang sa iyo. Naguguluhan ang mga estudyanteng nanonood. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin noon. Bukod pa rito, nagsalita lang siya at walang ginawa. Naguguluhan din si Yun Suyi. Nang tatanungin na niya si Yun Changkong, mayroong pagsabog. Ang ibabaw ng bato ay sumabog, at mayroong isang bitek. At pagkatapos, may nakasulat dito. Gusto kong sirain ang 9 na antas. Ang mga salita ay nakaukit sa bato, na parang gamit ang isang armas. Parang isang mabaliw na toro. Parang ang mga salitang iyon ay lalabas sa bato at tatalon sa kalangitan. Ang Sonic Blade ay hindi masyadong bihira. Maaari nitong sirain ang mga bato na 100 metro ang layo, ngunit si Lone Bambo ay nakakasulat ng may lakas. Walang ibang nagsanay gamit ang mga sonic powers ang makakagawa ng ganoong bagay. Hindi ito tungkol sa control. Wala lang ibang makakagawa ng ganoong tunog. Isang duke ng Sky Palace ang nagulat. Dahil maraming naranasan si Lone Bambo, nakolekta niya ang napakaraming kasanayan at damdamin. Ang mga normal na tao ay masaya na lang na magkaroon ng isa. Nagsanay si Hansen gamit ang mga kutsilyo at yin, na bihira para sa isang taong kasing edad niya. Walang paraan na mayroon din siyang sonic powers. Natatakot akong hindi makakapunta si Hansen kay Lone Bambo ngayon. Walang iba pang makakapantay kay Lone Bambo. Kahit na malakas si Hansen, ang pakikipagkompetensya kay Lone Bambo ng ganoon ay imposible.
Maraming estudyante ang nagulat. Ngumiti si Hansen at nagtanong, saang buhay mo natutunan ang kasanayang ito? Hindi nagbago ang mukha ni Lone Bambo, at kalmadong sinabi niya, nasa ika-3754 na kong buhay iyon. Doon, isang music hero ako na pumapatay ng iba gamit ang aking musika. Nakulong ako sa isang nag-uulit na lambak, at sa huli ay pinatay ng aking sariling mga kapangyarihan sa musika. Umiling si Hansen at walang sinabi. Naglakad siya sa kabilang panig ng bato, tulad ng ginawa ni Lone Bambo. Tumigil siya ng 10 metro ang layo at huminga ng malalim. Magagawa ba ito ni Hansen? Nag-aalala si Yun Sui, kaya hinawakan niya ang braso ni Yun Sushang. Alam niyang hindi sila pwedeng magkaroon ng romantikong relasyon, ngunit hindi iyon nangangahulugan na gusto niyang makita na matatalo si Hansen. Ngumiti ng mapait si Yun Sushang. Paano ko malalaman? Ngunit kakaunti lang ang mga taong nagsasanay gamit ang sonic powers, at lalo na sa antas ni Lone Bambo. Sila ay isang bihirang talento, at hindi pa natin nakikita si Hansen na gumagamit ng isang teknik na kahit papaano ay katulad nito. Masama ito. Mas nag-alala si Yun Sui ngayon. Gusto niyang magsalita, ngunit bago pa man, nagsalita ulit si Hansen. Nakaupo sa mga ulap, nag-iisa at malamig, sabi ni Hansen. Hindi niya gaanong iniisip iyon, ngunit gusto niyang aliwin si Lone Bambo. Gusto niyang maunawaan siya. Si Lone Bambo ay nakaranas ng 10,000 bangungot. Kahit na naging henyo siya bilang resulta, alam ni Hansen na dapat siyang malungkot at nag-iisa. Walang nakakaalam kung gaano kahirap ang maging ganoon kalakas. Walang nakakaintindi sa sakit. Matapos isulat ni Hansen ang mga salitang iyon, ang bato ay nabasag na parang pulbos. Lumitaw ang 7 salita, at tumama ang mga ito sa mga manunood na parang isang pisikal na bigat. Lumubog ang mga puso ng mga tao sa kanilang dibdib. Kabanata 1995. The Asterisk Man. Ang lalaking ito ay may malakas na sonic skill. Ang mga manunood sa Sky Palace ay nakanganga. Mukhang masaya si Yun Sui. Tumingin siya kay Yun Changkong at nagtanong, Papa, ibig sabihin ba nito ay nakapasa si Hansen sa pagsusulit? Sa tingin ko ay oo. Nakita ni Yun Changkong na ang espada ni Hansen ay naghatid ng bahagi ng kanyang malakas na isipan, ngunit dahil hindi bihasa si Yun Changkong sa mga sonic powers, hindi niya masyadong mahuhulaan. Ikaw naman. Nakita ni Lone Bambo ang mga salitang isinulat ni Hansen, at matapos ang isang kislap ng pagkagulat, bumalik siya sa kanyang normal na estado. Kalmado siyang nagsalita kay Hansen. Natutuwa si Hansen. Natuto siya mula kay Six Paths Emperor ng Six Paths Sword Skills. Kabilang dito ang Sonic Sword na inabutan din niya ng oras upang matuto. Mabuti na lang at natutunan niya ito. Kung hindi, natalo na siya noon din. Ang Six Paths Sword Skills ay napakalakas. Hindi sila pwedeng maging mas masama kaysa sa mga sword skills na sinanay sa Geno Universe. Kung ipinanganak siya rito, si Six Paths ay magiging isang sikat na mandirigma ng espada. Iniisip ang Six Paths Sword Skills, naisip ni Hansen sa kanyang sarili, ang Spirit Sword ng Six Paths ay maaaring magdulot ng depresyon at sirain ang kalooban ng mga kaaway. Maaari nitong mapabagsak sila sa depresyon. Si Lone Bambo ay nakaranas ng napakarami, kaya dapat ay medyo nalulumbay na siya. Ang mas nalulumbay na tao, mas epektibo ito. Marahil ay may pagkakataon akong manalo. Tumingin si Hansen kay Lone Bambo at ngumiti. May hawak akong espada. Maaari mo itong tingnan, kung gusto mo. Oo, pakiusap, sagot ni Lone Bambo. Ginamit ni Hansen ang isang kasanayan. Nang matuto siya ng mga sword skills ni Six Paths, natutunan muna niya ang Heart Sword. Hindi siya gaanong nagsanay sa iba pang 5, ngunit madalas niyang ginagamit ito. Ang iba ay hindi maihahambing sa kanyang kahusayan dito. Pinagsama niya ang kanyang hintuturo at gitnang daliri. Mukhang espada ito, at gamit ito, tinuro niya ang noo ni Lone Bambo. Hindi umiwas si Lone Bambo. Kalmado niyang pinanood ang pagganap ni Hansen. Ngunit nang ang espada ni Hansen ay dumating sa kanyang noo, nagbago ang mukha ni Lone Bambo. Napansin ng mga hari sa Sky Palace ang pagbabago ng mukha ni Lone Bambo. At ang nakita nila ay nagulat sa kanila. Hindi nila makita kung ano ang espesyal sa espadang iyon para magbago ang kanyang mukha ng ganoon. Ang mga ordinaryong tao, at maging ang mga hari mismo, ay naisip na ito ay isang karaniwang pag-atake. Walang espesyal dito, o kaya naman ay mukhang ganoon. Mukhang normal talaga ang pag-atake. Ano ito? Iba ba ito? Hindi ko makita ang kapangyarihan sa loob nito. Kung nakita mo ito, magiging Lone Bambo ka. Oh, hindi. Si Hansen ay isang nangungunang kaaway para maalog si Lone Bambo ng ganoon.
Isang segundo ang lumipas, ang daliri ni Hansen ay nasa noo ni Lone Bambo. Pagkatapos, inalis niya ito. Bumalik siya sa kanyang posisyon. Ang malamig na mukha ni Lone Bambo ay sumisiklab sa isang masamang paraan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pulang mga ugat. Sinusubukan niyang kontrolin ang isang bagay. Ngunit ang nakakatakot na kapangyarihan sa kanya ay nagiging mas mabigat. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay parang isang galit na hayop na nagngangalit sa loob niya. Nag-aksaya lang siya ng bahagi ng presensya nito, ngunit kitang-kita ang takot. Oh, hindi. Ang pag-atake ni Hansen ay nag-udyok sa mga demonyo ni Lone Bambo. Nawala ng kaunting kulay ang mukha ni Yun Changkong. Papa, ano ang nangyayari? Sina Yun Sui at ang iba pa ay hindi rin nakakaintindi. Lahat sila ay tumingin sa kanya. Mukhang komplikado si Yun Changkong at ipinaliwanag niya, ang mental torture ni Lone Bambo ay napakasakit at nagtiis siya sa 10,000 bangungot dahil sa kanyang lakas ng loob. Kahit na tiniis niya ito, hindi pa siya nakakaramdam ng kapayapaan. Ito ay parang kapag may dumating na baha at nagtayo ka ng dam para pigilan ang daloy ng tubig. Ito ay isang reservoir. Lahat ng tubig ay napigilan kung nasaan ito, ngunit hindi ito nawawala. Naroon pa rin ito. Ang mas pinipigilan niya ang mga kaisipang ito, mas malaki ang depresyon na nararamdaman niya. Isipin kung gaano ito kakilakilabot na magkaroon ng mga pakikibaka ng 10,000 buhay sa iyong isipan. Ngunit ang 10,000 bangungot ay tiniis, at nakaligtas siya sa kabila ng kanyang depresyon. Nang walang pagkagambala, ang pagpapanatili nito sa baybayin gamit ang dam ay maaaring gumana. Ngunit ang espada ni Hansen ay tila nag-udyok sa depresyon na kumilos. Ang pinigilang emosyon na naitayo sa loob ng 10,000 taon ay pinakawalan sa isang pagsabog. Ang mental fortitude ni Lone Bambo ay nabasag. Dumating ang kanyang 10,000 taong depresyon. Mas nakakatakot ito kaysa sa anumang naramdaman niya sa alinman sa mga buhay na kanyang naranasan. Ang depresyon na iyon ay maaaring masira siya ngayon at malamang nagagawin din nito ang pareho kahit na siya ay isang hari. Lone Bambo, tumigil si Yun Changkong sa pagsasalita. Mukhang nag-aalala siya. Humininga si Lone Bambo na parang isang hayop na may berdeng mga ugat na tumitibok. Ang kanyang presensya ay nawawala ng komposisyon. Mukha siyang isang demonyo, halos napalaya mula sa kanyang hola. Maraming mga estudyanteng nanunood ang natatakot sa mismong paningin. Roar! Sumigaw si Lone Bambo sa kalangitan. Ang enerhiya sa loob niya ay napalaya, at sumabog. Ang buong lugar ay napuno ng mga nakakatakot na damdamin na mahirap ilarawan. Si Hansen ay nasa arena. Kahit ang mga estudyante sa labas ng ring ay nakaramdam kay Lone Bambo kahit na mahina ang kanilang kalooban. Ang kanilang mga mata ay nagsimulang umiyak. Nakaramdam sila ng kawalan ng pag-asa at nais nilang mamatay. Ang ilang mga estudyanteng baron ay hindi mapigilan ang kanilang sarili. Hinugot nila ang kanilang mga espada at inilagay sa kanilang mga leeg. Parang wala ng pag-asa, at ang kalungkutan lang ang mananaig. Naramdaman nilang parang wala nang natitira pang mabuhay, at ang kamatayan lang ang gusto nila. Isang buntong hininga ang nagmula sa palasyo. Ang ilang kakaibang lakas ay muling nagbigay ng lakas sa arena, na naghihiwalay nito kay Lone Bambo at sa kanyang kapangyarihan. Ang mga estudyanteng magpapuputol sa kanilang sarili, ay natauhan. Sobrang natakot sila sa nangyari, marami sa kanila ang umihi sa kanilang sarili. Sa arena, tiningnan ni Lone Bambo si Hansen ng nakakatakot na presensya. Nakakatakot ang kanyang mukha. Hindi inaasahan ni Hansen na ang depresyon ni Lone Bambo ay ganito kabigat. Lumampas ito sa lahat ng kanyang inaasahan, at medyo pinagsisihan niya ang ginawa niya. Kung hindi makayanan ni Lone Bambo ang presyon at susubukang pumatay sa sarili, kahit na iligtas siya ng mga elite ng Sky Palace, patuloy siyang mabubuhay na may sirang isipan. Gusto ni Hansen na manalo, oo. Ngunit ayaw niyang sirain si Lone Bambo. Ngunit ngayon, huli na para huminto. Naudyok niya ang depresyon ni Lone Bambo, at kahit si Hansen ay hindi ito mapipigilan. Papa, ano ang nangyayari? Sa pagkakataong ito, kahit si Yon Susang ay parang nanginginig. Mukhang malungkot si Yun Changkong, at dahan-dahan niyang sinabi, ang mga talento ni Hansen ay napakakatakot. Lubos niyang naudyok ang dami ng depresyon ni Lone Bambo. Ang mga demonyo ni Lone Bambo ay nagising. Ito ngayon ay humahantong sa dalawang posibilidad. Manalo siya sa demonyo at bumalik sa kanyang dating sarili, o mapasuko siya dito. Kung mangyari iyon, maaaring subukan niyang magpakamatay o pumatay pa nga ng mga tao. Kaya ba ni kapatid na Lone Bambo? Tanong ni Thousand Feather Crane. Mahirap. Isang salita lang ang sinabi ni Yun Changkong. Kabanata 1996.
Ang buhay ay mahirap, at ang buhay ay kulay abo. Sa pagkakataong ito, kinilala ni Hansen ang katotohanan na gumawa siya ng isang bagay na nakakasakit sa ibang tao na hindi makikinabang sa kanyang sarili. Sinira niya ang isang dam na pumipigil sa kaguluhan at sakit ng 1,000 buhay. Nagpalaya ito ng isang demonyo. Ang mga estudyante sa labas ng arena ay protektado ng mga elite, kaya ang mga emosyon ni Lone Bambo ay nakulong sa loob ng arena. At sa arena na iyon, sina Lone Bambo at Hansen lang ang nakatayo laban sa alon ng sakit. Ang masasamang emosyon na nagmumula kay Lone Bambo ay lahat ay bumabagsak kay Hansen. Nararamdaman ni Hansen na parang kulay abo ang kanyang buhay, desperado, masakit, malungkot, at puno ng pagsisisi. Lahat ng emosyong ito ay sabay-sabay na sumasalpok sa kanya. Gaano man kalakas ang kanyang kalooban, hindi niya mapipigilan ang lahat ng iyon. Isang magandang batang babae ang lumabas mula sa isang pulang karwahe. Ikakasal siya sa isang gwapong lalaki, ngunit sa panahon ng seremonya, isang grupo ng mga magnanakaw ang sumalakay. Kumislap ang mga knife lights, at ang dugo ay nasa lahat ng dako. Ang malaswang tawanan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ang magandang babaeng ikakasal ay ginahasa hanggang sa mamatay sa harap ng kanyang asawa. Sa buhay na ito, namatay si Lone Bambo nang hindi nakapikit ang kanyang mga mata. Sa isang kagubatan, isang ina na tigre ay naglalaro sa dalawang anak. Ngunit bigla, mayroong isang putok ng baril. Ang ina na tigre ay tinamaan ng isang tranquilizer at na-immobilize. Pinanood niya kung paano binalatan at niluto ang kanyang dalawang anak. Kinain sila ng mga mangangaso, hanggang sa mawala ang mga huling piraso nito. Ang mga mata ng tigre ay nagtulo ng dugo. Sa buhay na ito, mas gugustuhin pang mamatay si Lone Bambo. Sa kalangitan, isang mandirigma ng espada ay nakikipaglaban sa isang bilang ng mga kaaway. Marami siyang pinatay, ngunit nasugatan siya. Nawalan siya ng lakas, at malapit na siyang mamatay dahil sa kanyang mga sugat. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad na may hawak na isang bata, ay tumingin sa mandirigma ng espada ng may paghamak. Tumawa siya, "Lone Bambo, mamatay ka na lang. Lalero ako sa iyong babae at aalagaan ang iyong tahanan. Marahil ay papatayin ko ang iyong anak." Sumigaw ang mandirigma ng espada ng may galit, ngunit ang kamatayan ay hindi isang bagay na maiiwasan niya. Namatay siya sa ilalim ng mga paa ng lalaki, nang walang lakas na mahawakan man lang ang kanyang mga damit. Ang bawat panaginip ay isang loop ng kawalan ng pag-asa. Ang bawat buhay na nabuhay, mayaman o mahirap, mahalaga o hamak, ay nagtapos ng malungkot. Ang kawalan ng pag-asa ni Lone Bambo ay nagpapabaliw kay Hansen. Ang depresyon ay mabigat na bumagsak kay Hansen habang nakikita niya ang paghihirap na pinagdaanan ni Lone Bambo. Kahit na hindi niya kailangang maranasan ang lahat ng bangungot ni Lone Bambo, nakita niya ang pinakamalulungkot na eksena sa alaala ni Lone Bambo. Ipinadala ang mga ito ng diretso sa isipan ni Hansen, at pinaramdam kay Hansen na parang naroon siya. Gusto ni Hansen na gamitin ang kanyang kalooban upang talunin ang papalapit na depresyon, ngunit napakakatakot nito. Hindi niya ito mapipigilan. Napilitan siyang maranasan ang lahat ng malulungkot na kwentong iyon, at nasaktan siya. Gusto niyang mamatay. Mabilis na nag-focus si Hansen sa paglaban sa depresyon kasama si Lone Bambo. Sa arena na iyon, sina Lone Bambo at Hansen ay nakatayo sa harap ng isa't isa. Si Lone Bambo ay mukhang isang demonyo, at si Hansen ay nakapikit ang mga mata, na wala ng kulay ang kanyang mukha. Ang katahimikan ngayon ay mas nakakatakot kaysa kung nagkakaroon sila ng laban ng espada. Ang nakakatakot na presensya ni Lone Bambo ay lumalakas. Para itong isang sirang dam na hindi na mapipigilan ang baha. Mukhang walang pag-asa si Lone Bambo, na parang gusto niyang sirain ang lahat. Ang kanyang kamay ay gumalaw sa jade sword sa kanyang baywang. "Oh, hindi. Hindi na mapigilan ni Lone Bambo ito," sabi ni Yun Changkong, mukhang may sakit. Dumating ang mga matatanda ng Sky Palace sa arena. Lahat sila ay nakatingin kay Lone Bambo ng seryoso. Ang kalungkutan at pag-iisa ng libu-libong taon ay isang bagay na kahit ang isang hari ay hindi makakayanan. Kahit ang pinuno ng Sky Palace mismo ay hindi ito maayos. Ang magagawa lang nila ay manood dahil hindi nila siya matutulungan. Kung may sakit ka sa puso, kailangan mong tulungan ang iyong sarili. Kung hindi ito magagawa ni Lone Bambo, kahit ang Diyos ay hindi siya makakapagligtas. Si Hansen ay hindi mas mahusay kaysa kay Lone Bambo, at ngayon ay nakikipaglaban siya laban sa depresyon na iyon. Ang kanyang kalooban ay kinakain ng kawalan ng laman na kumakalat sa kanya. Gaano man kalakas ang isang tao, ang lahat ay may kaunting pakikiramay. Ang mga buhay na nakikita ni Hansen ay magpapayag kahit sa isang Diyos. At si Hansen ay tao lamang.
Ang mga mata ni Hansen ay nagsisimulang maging mapurol at ang kanyang katawan ay parang kamatayan. Oh, hindi. Sinalakay na si Hansen ng demonyo ni Lone Bambo. Nakakita si Thousand Feather Crane na may mali. Sinabi niya kay Yun Changkong, Master, dapat ba nating ilabas si Hansen doon? Si Hansen ay hindi pwedeng mailipat ngayon. Siya ang nag-udyok sa depresyon ni Lone Bambo. Ang kanyang presensya ay tumutulong kay Lone Bambo. Gusto pa rin niyang manalo. Kung aalisin si Hansen, matatalo si Lone Bambo. Lubos siyang masisira at wala ng pag-asa, sabi ni Yon Changkong habang umiiling. Ang mga mata ni Lone Bambo ay mukhang mamamatay at ang kanyang mukha ay mukhang demonyo. Ang kanyang paghinga ay paos. Ang berdeng mga ugat sa kanyang kamay ay namamaga na nag-uunat ng balat. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang Jade Sword. Ang Jade Sword ay parang isang bundok. Sa Sky Palace, isang babae ang kumunat ang noo. Pinuno, hindi mapigilan ni Lone Bambo ang kanyang demonyo. Hindi ka ba tutulong? Umiling ang pinuno ng Sky Palace. Kung aatake tayo ngayon, ililigtas lang natin ang isang bangkay. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Ang demonyo ay nasa kanyang puso. Paano niya ililigtas ang kanyang sarili? Sabi ng babae. Kung ang kanyang kalooban ay naroon, may pagkakataon pa rin siyang makaligtas, tahimik na sabi ng pinuno ng Sky Palace. Saan niya mahahanap ang pananalig na kailangan niya? Tanong ng babae. Hindi sumagot ang pinuno ng Sky Palace. Tumingin siya sa arena, kung saan sina Hansen at Lone Bambo. Si Lone Bambo ay gumuhit ng Jade Sword. Ito ay isang malinis na talam, na walang marka o alikabok sa ibabaw nito. Ngunit ang Jade Sword ay may nakakatakot na aura, na parang dala nito ang lahat ng apoy ng impyerno. Pagkatapos, sa ilalim ng bigat ng depresyon, ang buong katawan ni Lone Bambo ay nabalot ng itim na apoy. Ang apoy ay nakakagambala tingnan. Itinaas ni Lone Bambo ang Jade Sword patungo kay Hansen. Dahan-dahan siyang naglakad, ang kanyang mga labi ay gumagalaw habang naglalakad siya. Masyadong tahimik ang kanyang pagsasalita para marinig ng kahit sino ang sinasabi niya. Ganap na nahulog na ba si Lone Bambo sa ilalim ng kontrol ng demonyo? Tanong ni Thousand Feather Crane. Marami sa mga elite at matatanda ang naisip na kinokontrol si Lone Bambo ng demonyo sa puso. Gusto nitong ilabas ang galit nito at patayin si Hansen. Ang kanilang mga ekspresyon ay mukhang kakilakilabot. Nakita ng mga estudyante ng Sky Palace na naabot ni Lone Bambo si Hansen. Para siyang isang demonyong kumakain ng tao. Isang tanawin na nagulat sa kanila. Nakatayo si Hansen nang walang galaw, ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin. Parang hindi niya alam na si Lone Bambo ay paparating. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo, at ang kanyang presensya ay mabilis na nawawala. Lahat ng bangungot ay patuloy na kumikislap sa kanyang ulo. Nahawa na siya ng mga ito. Kahit na hindi ito kasing totoo sa kanya gaya ng kay Lone Bambo, malalim ang mga ito sa kanyang puso. Lumapit si Lone Bambo kay Hansen na may pulang mga mata. Itinaas niya ang kanyang espada at iniindayog ito kay Hansen. Sumigaw si Yun Sui. Sina Yun Changkong at ang mga matatanda ay nagtataka na kung dapat nilang iligtas si Hansen. Ngunit ang espada ni Lone Bambo ay hindi umabot kay Hansen. Tinuro niya ito sa ilong ni Hansen, at pagkatapos ay sumigaw siya na parang isang halimaw. Makipaglaban ka sa akin. Hindi pa siya nawawala. Napagtanto ng karamihan, nasa sabik. Bumukas ang mga mata ni Hansen, at hinawakan niya ang kanyang ghost teeth knife. Kabanata 1997. Ang kutsilyo at ang espada ay gumawa ng isang umiikot na ingay nang magbanggaan sila. Ang espada at kutsilyo ay sabay na nasira. Pagpuputol, pagtusok, pagwawalis, ang mga teknik ni Hansen at Lone Bambo ay napakasimple, ngunit napakakamatayan din. Ang mga laban bago ay sapat na nakakagulat, ngunit ito ay isang tunay na laban. Naghahambing lang sila ng mga kasanayan bago ito. Ngayon na sila ay nakikipaglaban, ang kanilang mga galaw ay simple at direkta, walang karagdagang kagandahan o estilo. Ngunit kahit na gayon, ang bawat pag-atake ay lubhang nakakatakot. Ang buhay at kamatayan ay isang maling hakbang na magkahiwalay. Dong! 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 Ang kutsilyo at ang espada ay patuloy na umaatake. Ang espada at kutsilyo ay tumatakbo sa pinakamataas na kapangyarihan, at ang espada at kutsilyo ng mga mandirigma ay umiikot sa arena. Ang kanilang mga isipan ay lumalakas habang umuunlad ang nakakatakot na laban, at bigla, sila ay sumasabog sa isang antas ng labanan ng King Class. Para silang mga ligaw na kabayo na hindi mapipigilan ang pagtakbo. Ang kanilang mga isipan ay patuloy na tumataas. Ito ay pandaraya. Magiging deified ba sila? Mga lang sila. Umakyat sila ng napakataas dahil ang depresyon ang nagtutulak sa kanila.
Hindi nila maiiwasan ang epekto nito sa kanila. Kung sila ay mga Earl, bakit sila nakikipaglaban ng lampas sa kanilang kakayahan? Nakakahiya na kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban, walang mananalo. Ito ay magiging isang trahedya kahit sino ang manalo. Ito ay magiging isang trahedya kung hindi sila nakipaglaban. Sa ngayon, si kapatid na Bambo ay may pananalig. Kung titigil sila sa pakikipaglaban, ang kanyang pagtitiyaga ay malulunod sa depresyon. Walang silbi ang pagpapatuloy ng mga pagsusulit pagkatapos ng laban na ito. Walang ibang makakatayo sa alinman sa dalawang iyon. Sobrang takot ni Yun Suyi. Hinawakan niya ang balikat ni Yun Sushang. Ang kanyang puso ay bumubog sa bawat kislap ng kutsilyo at espada. Mukhang namumutla siya. Hawak ni Yun Sushang ang kanyang kamay at inaliw siya. Master, kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban, ang depresyon ay lalong makakaapekto sa kanila. Dapat ba nating pigilan sila? Nakita ni Thousand Feather Crane na ang kanilang sitwasyon ay masama. Umiling si Yun Changkong. Huli na para umatras sila. Kung gagawin nila iyon, mamamatay sila. Sa ngayon, maaari lang silang magpatuloy. Dumadaan sila sa impyerno, kaya kailangan nilang magpatuloy. Kailangan nilang mabuhay sa kamatayan. Kung gagawin nila ito, maaaring may pagkakataon sila. Mabuhay sa kamatayan. Mabilis na tanong ni Yun Suyi. Bumantong hininga si Yun Changkong at sinabi, ang depresyon ay lalakas lang habang nakikipaglaban sila. Ngunit ito rin ay isang pagpapalaya ng enerhiya na iyon. Pinigilan ito ni Lone Bambo sa pinakamahabang panahon. Kung magagawa niyang ilabas ang lahat ngayon, may pag-asa na magiging maayos siya. Mahihirapan, ngunit wala nang ibang magagawa niya. Paano naman si Hansen? Kailangan din ba niyang magpalabas ng enerhiya? Tanong ni Yun Suyi. Umiling si Yun Changkong. Kabaligtaran ito para sa kanya. Hindi niya kailangang magpalabas ng anuman. Naaapektuhan siya ng depresyon ni Lone Bambo. Ang demonyo ay nasa loob ni Lone Bambo, kaya nakikipaglaban si Hansen para pigilan ang kanyang mga emosyon na sirain ang kanyang sarili. Nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay ngayon, ayaw niyang mamatay. Ang pagtatapos ng laban na ito ay depende kay Hansen. Kung susuko siya sa demonyo at gustong mamatay, matatalo si Lone Bambo at susuko rin sa demonyo. Kahit na kayang tiisin ni Hansen ang demonyong iyon, kung titigil siya sa pakikipaglaban kay Lone Bambo at hahayaan siyang ilabas ang kanyang depresyon, magiging pareho ang mga bagay. Kaya, hindi kayang matalo ni Hansen ang kanyang sarili o si Lone Bambo. Nang marinig si Yun Changkong, mas kinabahan si Yun Suyi kaysa dati. Ang mga isipan ng dalawa ay malakas. Sa ilalim ng isang King Class Shield, mayroon pa ring butas. Marami sa mga estudyante ng Sky Palace ang naapektuhan, at ang kanilang mga puso ay mabangis na tumitibok sa kanilang mga dibdib. Gusto nilang mamatay o sirain ang mga bagay. Mayroong isang ulap sa langit, sa itaas ng arena. Ang puting ulap ay may hayop sa loob nito. Ang ulap ay kumalat na parang tubig, tinatakpan ang buong arena. Sinakal nito ang mga nakakatakot na damdamin na sumasakop sa arena, kaya ang mga manunood ay hindi maapektuhan. Ito ay Dream Beast. Inalis ng Dream Beast ang kanilang mga damdamin. Kung ang kanilang mga damdamin ay umabot sa antas na hindi kayang hawakan ng isang King Class. Ang mga estudyante ng Sky Palace ay nakaramdam ng ginhawa, ngunit ang hayop sa ulap ay nanginginig. Ang mga King Class Elite ay hindi makayanan ang mga damdaming ibinigay ni Hansen at Lone Bambo. Ang kanilang mga damdamin ay lumalampas sa saklaw ng isang King Class being. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangang lumabas ang Dream Beast at tumulong sa pagpigil sa mga emosyon. Kailangan nitong tiyakin na ang mga damdamin at depresyon ay hindi makakaapekto sa mga estudyante ng sapat para permanenteng makasama sila. Hindi maraming tao ang makakaapekto sa gayong depresyon at magpapatuloy, tulad ng ginawa ni Lone Bambo. Ang kutsilyo ni Hansen ay mabilis na gumagalaw, at ang kanyang knife mind ay nagwawala. Ang kanyang katawan ay parang isang hayop na maaaring magwasak ng espasyo. Natanggap ni Hansen ang kanyang deified knife mind mula sa kaluban, ngunit dala lang niya ito. Hindi ito kanya, kaya hindi niya magagamit ang lahat ng lakas nito kapag ginamit niya ito. Ngunit ngayon, sa ilalim ng galit ng depresyon na iyon, kailangan ni Hansen na gamitin ang lahat ng kanyang lakas at knife mind para gumanti sa kanyang kalaban. Ang kanyang knife mind ay papalapit sa kanya sa ilalim ng presyon na iyon. At nagawang maunawaan ni Hansen ang teeth knife mind ng higit pa. Sama-sama ito kay Hansen. Ang knife mind ay isang tool lamang, ngunit ngayon ay nagiging isa na ito sa kanyang mga likas na ugali. Ang teeth knife mind ay sumire sa lahat, at ang mapanirang kabaliwan ay nag-udyok kay Hansen na mabuhay kahit nasa harap ng lahat ng depresyon na iyon.
Nang mag-isa si Hansen sa Teeth Knife Knife Mine, ang Ghost Teeth Knife ay naging mas malakas. Sinundan ng Ghost Teeth Knife si Hansen dahil sa Deified Knife Mine na taglay niya. Hindi nito tahasang sinusundan si Hansen. Kaya, dahil sa limitadong kakayahan ni Hansen na gamitin ang Deified Knife Mine, hindi pa rin niya nagagawang i-unlock ang tunay na kapangyarihan ng Ghost Teeth Knife. Ngunit nang mag-isa si Hansen sa Deified Knife Mine, ang tunay na kapangyarihan ng Ghost Teeth Knife ay naudyok sa pamamagitan ni Hansen. Boom! Naramdaman ni Hansen ang nakakatakot na kapangyarihan ng Ghost Teeth Knife na umaagos mula sa kutsilyo. Kung hindi niya ito nagising, mawawala ng kontrol ang demonyo. Isang marka sa noo ni Lone Bambo ang nabasag. Isang mata ang bumukas doon, at nagsimulang damyugo. Nakita ni Hansen ang mata ni Thousand Feather Crane, na perpektong malinaw. Iba ang kay Lone Bambo. Ang sky eye ni Lone Bambo ay puno ng isang nakamamatay na damdamin. Ang mismong paningin nito ay maaaring manginig sa kaluluwa ng isang tao. Nang bumukas ang sky eye, ang kapangyarihan ni Lone Bambo ay tumaas. Hindi ka panipaniwala. Gamit ang nakakagulat na bilis at lakas, nag-teleport siya sa harap ni Hansen. Kabanata 1998, sinugod ni Hansen si Lone Bambo, ngunit hindi umiwas si Lone Bambo. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang talam ng Ghost Teeth Knife. Umaagos ang dugo mula sa kanyang kamay, ngunit hindi niya balak na bitawan. Umatras si Hansen, ngunit hindi niya mahayla ang Ghost Teeth Knife mula sa pagkakahawak ni Lone Bambo. Nang mabuksan ang kanyang sky eye, si Lone Bambo ay mas malakas na ngayon. Bago pa makasagot si Hansen, ang sky eye ni Lone Bambo ay nagpakawala ng pulang ilaw. Papunta ito kay Hansen. Gusto ni Hansen na harangan ang pulang ilaw gamit ang kanyang kaliwang kamay, ngunit iniindayog din ni Lone Bambo ang isang jade sword sa kanya. Wala siyang magagawa, kaya kailangang mabilis na gumanti si Hansen. Binitawan niya ang kanyang kutsilyo at umiwas sa pulang ilaw at sa jade sword. Nang lampasan niya si Lone Bambo, sinuntok ni Hansen ang pulso ng kanyang kalaban, na ibinagsak ang jade sword mula sa kanyang kamay. Lumapit siya para kunin ito. Nawala ng kutsilyo at espada ng kanilang mga may-ari. Sina Yung Changkong at ang mga matatanda ay nagsabi, "Oh, hindi." "Ano iyon?" tanong ni Yun Sui, biglang kinabahan. Kumunat ang noo ni Yung Changkong at sinabi, si Lone Bambo ay apektado ng isang demonyo. Gusto niyang sirain ang lahat. At ang Ghost Teeth Knife ni Hansen ay isang masamang kutsilyo na gustong sirain din ang lahat. Ang Teeth Knife Knife Mine ni Hansen ay naudyok. Mayroon itong napakamapanirang elemento. Habang hawak ito ni Lone Bambo, mas lalong nagagalit ang demonyo. At ano? Mabilis na tanong ni Yun Sui. Si Yun Changkong ay ngumiti ng mapait. At ang Jade Sword ni Lone Bambo ay hindi isang banal na sandata. Ito ay isang simpleng espada na gawa sa isang Zuan Jade Spirit. Bukod sa pagiging matibay, halos walang silbi ito. Pinalitan ni Hansen ang kanyang king-class weapon na naaayon sa kanyang teeth knife skills para sa isang simpleng espada. At bukod pa doon, ang kanyang mata ay bukas. Sa tingin ko ay hindi na kayang panatilihin ni Hansen ng matagal. Paano, ang Jade Sword ni Lone Bambo? Paano ito magiging isang simpleng espada? Tiningnan ito ni Yun Sui at ng iba pa ng may pagkagulat. Bamantong hininga si Yung Changkong at hindi nagpaliwanag. Matapos hawakan ni Lone Bambo ang Ghost Teeth Knife, ang masamang presensya ay tumaas, na nagpapasiklab sa nakamamatay na kapangyarihan sa loob niya. Mukha siyang isang demonyo na gustong sirain ang buong mundo. Boom! Sinugod niya si Hansen. Ang knife light ay mukhang isang demonyo na darating upang ubusin si Hansen. Mukhang teeth knife, minus ang teeth power nito. Mayroon itong mga kapangyarihan ng Ghost Teeth Knife, kahit na, at ang mga kapangyarihan ng depresyon din. Mas malakas ito ngayon kaysa noong ginagamit ito ni Hansen. Pinuno ng palasyo, hindi ka ba makikialam? Hindi kakayanin ni Hansen ang pag-atake na iyon. Pareho silang masisira, sabi ng isang babae, na kumukulo sa pinuno ng Sky Palace. Kinunot ng pinuno ang kanyang mga mata at sinabi, walang pagmamadali. Ang babae ay nalungkot dito, at sinabi niya, si Lone Bambo ay ang iyong estudyante, at si Hansen ay isa sa mga tao ni Yisha. Kung may mangyari man, ikaw ang makakapagpaalam kay Yisha mismo. Magagawa mo ang anumang gusto mo, dahil hindi ka natatakot sa kanya. Sa arena, si Hansen ay may hawak na Jade Sword. Ang kanyang Sword Mind ay sumabog. Sinalakay niya ang nakakatakot na Knife Mind. Ang mga kasanayan sa espada ay ang mga ginamit lang ni Lone Bambo. Nagpalitan ng mga armas, at ang mga kasanayan ay napalitan na rin ngayon. Nagpatuloy ang laban, walang mananalo na mukhang lalabas. She Asterisk T.
Si kapatid na Lone Bambo ay nakakapaghawak ng kutsilyo. At si Hansen ay nakakahawak din ng espada. Kakaiba ito. Hindi siya pwedeng maging tulad ni Lone Bambo na nakaranas ng mga buhay na puno ng bangungot, tama. Siya lang ang makakapunta kay Lone Bambo ng ganoon. Kahit ang mga uri ng king class tulad ni Yon Changkong ay nagulat. Hindi nila inaasahan na magagamit ni Hansen ang simpleng espada ng epektibo laban kay Lone Bambo. Ang kanyang mga kasanayan sa espada ay napaka-nakakatakot at mukhang mas malakas pa kaysa noong ginamit niya ang mga knife skills. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga kapangyarihan ay medyo napigilan ni Lone Bambo. Nasa kawalan pa rin siya ng bentahe. Si Lone Bambo, na may bukas na sky eye at isang aktibong ghost teeth knife, ay nagparamdam na maliit ang katawan ni Hansen na Earl. Maingat si Hansen. Alam niyang hindi niya magagamit ang Super King Spirit dito, at hindi niya magagamit ang kanyang sariling mga kasanayan sa espada. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang gamitin ang mga kasanayan sa espada ni Lone Bambo para makipaglaban. Tinawag ni Hansen ang marka ng Ant Queen, pagkatapos ay tinawag niya ang Rabbit Shoes at Red Mink Glove. Ngayon, ang sitwasyon ni Hansen ay hindi na gaanong delikado. Pinatatag ni Hansen ang laban, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang isipan sa labanan. Ang laban ay napakakapanapanabik na nakakalimutan ng huminga ang mga estudyante. Lahat ay nakatingin lang kina Hansen at Lone Bambo. Ayaw nilang palampasin ang kahit isang sandali. Ang katawan ni Lone Bambo ay lumalakas. Ang ghost teeth knife ay naudyok ng kanyang depresyon at ang kanyang buong kapangyarihan ay ipinapakita. Ang bawat pagsugod ay may sapat na kapangyarihan upang sirain ang espasyo. Si Hansen ay hindi gaanong malakas, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa espada ay perpekto. Nang gumalaw siya, ang Jade Sword ay parang isang bulaklak ng lotus. Hindi siya nasa kawalan ng bentahe. Ngunit ang depresyon ni Lone Bambo ay lumalakas, at mabilis itong tumataas. Ang presensya sa kanyang paligid ay nagiging mas nakakatakot. Kailangang labanan ni Hansen si Lone Bambo at ang depresyon ng sabay. Nararamdaman niya ang presyon. Bigla, si Lone Bambo ay bumagsak sa sahig ng arena. Pinanatili niya ang kanyang distansya, at tinitigil lang niya si Hansen. Ang kanyang tatlong mata ay pula, at mukhang mga mata ng isang demonyo. Tiningnan ni Hansen si Lone Bambo, ngunit hindi siya nakaramdam ng saya. Mas bumigat ang kanyang pakiramdam. Hawak ni Lone Bambo ang ghost teeth knife. Ang kanyang presensya ay parang nag-aapoy. Bigla siyang gumawa ng tunay na apoy at sinabog ito sa langit. Umakyat ng antas, sina Yon Changkong at ang iba pa ay nagulat. Maraming estudyante sa Sky Palace ang nakakaintindi rin sa nangyayari. Si Lone Bambo, sa gitna ng lahat ng nangyayari, ay nagiging isang marquis. Ang Sky Eye ay pula, parang isang duguan na dagat. Nang magbago si Lone Bambo, ang pulang dagat ng Sky Eye ay nagsimulang lumalim. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang umaagos mula sa mata na iyon, at ginawa nitong mas malakas ang katawan ni Lone Bambo. Ang ghost teeth knife ay lumalakas din. Ang kutsilyo ay nababalot ng apoy, parang isang umuungal na demonyo. Si Lone Bambo ay umakyat sa ranggo ng Marquis at sinira ang balanse ng larangan ng digmaan. Isang walang katapusang pagdagsa ng kapangyarihan ang pumasok sa ghost teeth knife na ginagawa itong mas malakas. Ang mga apoy ng kutsilyo ay parang mga demonyo, at tinakpan nito ang buong arena. Naisip ni Hansen na makakalaban niya si Lone Bambo gamit ang kanyang presensya at isipan, ngunit ngayon ay nasa ilalim siya ng gayong pagsupil na hindi man lang niya mailabas ang kanyang mga kapangyarihan. Tahimik ang buong lugar. Ang kumikislap na kutsilyo lang ang may tunog, umuungal na parang bonfire. Kabanata 1999. Ang apoy ng ghost teeth knife ay nagiging nakakatakot. Ang kapangyarihan ay patuloy na tumataas, at si Lone Bambo ay nasa bingit na ng pagkawala ng lahat ng kontrol. Gagawa siya ng pinakamalakas na pag-atake na magagawa niya upang tapusin ang laban at patayin si Hansen. Ang nakakatakot na mga apoy ng kutsilyo ay tila naglalabas ng hindi kapani-pani walang puwersa sa sirang arena, at ang sahig ay bumagsak na ng ilang talampakan. Ang knife mind at depresyon ni Hansen ay nakakasakit sa kanya. Hindi niya mailabas ang kapangyarihan o ang mga sensasyon sa loob ng kanyang katawan. Ngunit ang pagsupil na iyon ay nagparamdam kay Hansen na may enerhiya. Kapag ang mga taong tulad ni Hansen ay inilalagay sa mas malaking presyon, mas magagawa nila ng mas mahusay. Ang pagharap kay Lone Bambo, na naging marquis lang, ay nagpalakas ng pagnanais ni Hansen na manalo. Ang negativity na nararanasan niya ngayon ay mas kaunting nakakaapekto sa kanya. Ang armor ni Spell ay kumikislap na puti. Ang kanyang balat at buto ay naging kulay jade. Ang dugo sa katawan ni Hansen ay kumukulo at umuungal. Itinaas ni Hansen ang Jade Sword sa kanyang kamay.
Ang Jade Sword na iyon ay walang mga espesyal na kapangyarihan, ngunit hindi ito nabasag sa matinding laban. Ito ay isang patunay sa kalidad ng paggawa nito. Tumingin si Hansen kay Lone Bambok at pagkatapos ay hinaplos niya ang talim ng Jade Sword. Naglagay siya ng kapangyarihan dito, ngunit ang kapangyarihan ay napakatahimik. Ito ay nanatili sa loob ng espada, naghihintay na mailabas. Nang makita ang pag-uugali ni Hansen, hinawakan ni Yon Sui si Yon Susang at nagtanong, umaasa ba si Hansen na tanggapin ang susunod na pag-atake na ito? Mukhang ganoon nga, hindi rin maintindihan ni Yon Susang. Kung ang dalawang mandirigma ay Marquis, maaaring may pagkakataon si Hansen. Ngunit may isang buong antas sa pagitan nila, walang paraan na makakayanan ni Hansen ang gayong pag-atake. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ang pag-atake na ito, sabi ni Yon Changkong. Bakit? Tanong ni Yon Sui, naguguluhan. Ang arena ay masyadong maliit. Ang demonyo ni Lone Bambo ay nakalock sa buong arena. Kung si Hansen ay nasa arena pa rin, hindi niya ito maiiwasan. Kaya, kailangan niyang tipunin ang kanyang lakas para tanggapin ito, sabi ni Yon Changkong. Makakaptanggol ba siya laban dito? Mayroong isang buong antas ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Earls at Marquises. Ang boses ni Yon Sui ay parang nanginginig. Mukhang nababahala siya. Oo, makakayanan niya ito. Bago sumagot si Yon Changkong, may isa pang pumasok at sinagot ang tanong para sa kanya. Tumingin si Yon Sui sa boses, at nakita niya ang isang lalaki na nakatingin sa arena. Ang kanyang mga mata ay pula. Mukhang mas kinakabahan siya kaysa sa mga mandirigma sa larangan. Yujing, paano mo nalaman na kakayanin ni Hansen ang pag-atake na ito? Tanong ni Thousand Feather Crane kay Yujing. Feng Hao Pills. Binigyan ko siya ng Feng Hao Pill. Kung inumin niya ito, pansamantala niyang magagamit ang kapangyarihan ng isang Marquis. Kaya, oo, kakayanin niya ang pag-atake na ito, at mananalo siya. Parang kinakausap ni Yujing ang kanyang sarili, sinusubukang mapagan ang kanyang loob. Feng Hao Pills. Sina Yon Susang at ang iba pa ay nagulat. Bakit mo siya binigyan ng Feng Hao Pills? Tumaya ako ng lahat ng pera ko na mananalo siya ng 10 beses ng sunod-sunod. Kailangan niyang manalo, iyon o pagkalugi. Parang pinigan ni Yujing ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng husto, ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa laman. Kung ang kalaban ni Hansen ay hindi si Lone Bambo, hindi magiging ganoon kadesperado si Yujing. Ngunit ang laban ay nagsimula na, at ang lahat ay nasa alanganin. Kung matatalo si Hansen, si Yujing ay matatalo ng husto. Mabuti para sa kanya na may Feng Hao Pills. Sa ganoong kaso, mananalo si Hansen. Sobrang saya ni Yon Sui nang marinig na may pagkakataon pa rin si Hansen. Bamantong hininga si Yon Changkong at sinabi, magkakaroon siya ng pagkakataon kung kinain niya ito sa simula. Ngayon ay huli na. Ano ang huli na? Tanong ni Yujing. Ang kanyang biglaang takot ay nagparamdam sa kanya na medyo bastos. Hindi naman inisip ni Yon Changkong iyon. Kalmado niyang sinabi, ang knife mind ni Lone Bambo ay nakalock na kay Hansen. Ang anumang pagkakamali sa bahagi niya ay mag-uudyok kay Lone Bambo na umatake. Sa tingin mo ba ay may oras siyang uminom ng gamot? Si Yujing ay parang na-electrify. Nag-freeze siya sa kinatatayuan. Si Yon Sui ay kalmado lang, ngunit ngayon ay kinakabahan na naman siya. Sinabi niya, ano ang gagawin natin? Papatayin ba ni Lone Bambo si Hansen? Mahirap paniwalaan na ang pinuno ay mananatiling walang ginagawa at hahayaan na mapatay si Hansen. Ngunit kung titigilan niya ito ngayon, si Lone Bambo ay masisira, sabi ni Yon Changkong nang may pagsisisi. Sa arena, ang kapangyarihan ng Ghost Teeth Knife ay tumataas. Hawak ni Hansen ang Jade Sword sa pagitan ng kanyang sarili at ng Knife Mind. Para siyang isang bundok, at hindi siya naapektuhan. Isang kamanghamanghang enerhiya ang dumadaloy sa katawan ni Hansen. Ito ay ang Dangshan Sutra. Sa ilalim ng pagsupil ng kanyang kalaban, ang Dangshan Sutra ay sa wakas ay nagkaroon ng pagbabago. Ito ay nagiging Earl Class, at ang Dangshan Aura ay nagbibigay kay Hansen ng mas malaking kapangyarihan. Kahit na hindi ito sapat upang labanan ang Knife Mind ni Lone Bambo, ang pagpapalabas ng enerhiya ay nagpapaliwanag sa mga mata ni Hansen. Ang Knife Mind at ang depresyon ay mga bagay na nakikita ni Hansen bilang mga sequence chain. Mukha silang isang higanting spider web sa paligid ni Hansen. Nang lumalakas ang Dangshan Aura, ang sequence chain ay naging mas madaling makita. Ang antas ng detalye na hindi pa niya nakikita noon ay nagiging malinaw na ngayon. Boom! Ang kapangyarihan ng Dangshan Sutra ay sumabog sa katawan ni Hansen. Parang sinisira nito ang lahat ng selula sa loob ng katawan ni Hansen.
Kahit na ang pakiramdam ay mapanira at kakaiba, binigyan nito si Hansen ng pakiramdam na ang mga kadena ay napuputol. Sa ilalim ng pagsupil ng knife mind at ng depresyon, nakaramdam siya ng medyo relaxed. Pakiramdam niya ay nakaharap siya sa apoy at hangin, ngunit umiikot ang mga ito sa paligid niya sa halip na laban sa kanya. Biglang nawala ang presyon. Gaano man ito kalakas, sa mata ni Hansen, ito ay isang sequence chain lamang. Dalawang magkaibang kapangyarihan ang tumataas sa loob ng katawan ni Hansen, at ibinomba ang mga ito sa Jade Sword. Ang espada ay nagsimulang lumiwanag ng maliwanag na ilaw. Ang Teeth Knife Mind ay nagsimulang magkasama sa Sword Mind ni Hansen. Angkop ang mga ito na parang dalawang kalahati ng isang zipper. Dalawang magkaibang kapangyarihan ang nagsasama sa isa sa loob ng Jade Sword. Ang ilaw mula sa Jade Sword ay pinatay ang apoy ng kutsilyo. Tumahimik si Hansen, hawak ang espada sa harap niya. Para siyang isang Diyos, nakatayo sa gitna ng apoy ng kutsilyo. Gaano man kataas ang antas ni Lone Bambo o Ghost Teeth Knife, hindi nila mapipigilan ang kapangyarihan ni Hansen. Kabanata 2000. Pinanood ng mga estudyante ang laban na nakanganga. Ang kapangyarihan ni Hansen ay hindi mukhang kasing lakas ng kay Lone Bambo, ngunit parang pantay ang mga kalahok. Ang sitwasyon ay halos mukhang salungat sa sarili. Napansin ng mga tagamasid na king class ang enerhiya ni Hansen, at nang makita nila ito, nagulat sila. Nadama nila ang parehong bagay na naramdaman ng mga estudyante, ngunit mas maintindihan nila ng kaunti. Si Hansen ay hindi kasing lakas ni Lone Bambo, na isang Marquis. Ngunit parang ang kanyang enerhiya ay hindi nasupil. Lumalakas siya. Sa kabila ng katotohanan na ang knife mind ni Lone Bambo ay patuloy na lumalaki, si Hansen ay hindi nadudurog sa bigat. Ang dalawa sa kanila ay naglalabas ng isang nakakatakot na intensidad, at nakikita ito sa kanilang mga mata. Ang mga estudyanteng nanonood ng laban ay hindi na nakikita si Hansen at Lone Bambo. Ito ay isang masamang demonyo na nakikipaglaban sa isang anino na kulay puti jade. Nang magbanggaan silang dalawa, parang araw at gabi. Wala sa kanila ang nakakuha ng itaas na kamay, at wala sa kanila ang natamba. Boom! Ang dalawang kapangyarihan ay itinutulak sa kanilang pinakamataas na punto. Tumawid sila sa isang threshold, at ang Dream Beast ay hindi na mapigilan ang puwersang kanilang inilalabas. Ang kapangyarihan ay umapaw, at marami sa mga estudyante ng Sky Palace ang nakaramdam na parang sisabog ang kanilang mga ulo. Sumigaw si Lone Bambo. Itinaas niya ang Ghost Teeth Knife sa itaas ng kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Tinawag niya ang nakakatakot na kapangyarihan na iyon upang patumbahin si Hansen. Ngumisi sina Yun Changkong at ang iba pang mga matatanda. Alam nilang ang susunod na pag-atake na ito ay magdudulot ng trahedya. Walang pag-urong ngayon. Bamantong hininga ang pinuno ng Sky Palace. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naghanda na makialam. Tinuro ni Hansen ang Jade Sword kay Lone Bambo. Para siyang isang bundok. Hindi siya mukhang natatakot at hindi rin mukhang gusto niyang umatras ng kahit isang hakbang. Si Lone Bambo ay mukhang nakakatakot. Ang kanyang katawan at kutsilyo ay nagsama sa isa. Ang kanyang nakamamatay na apoy ay sumabog na parang isang bulkan na sumasabog sa kalangitan. Nang isipin ng lahat na sasugad si Lone Bambo, ang Ghost Teeth Knife ay nanatili sa hangin at hindi gumagalaw. Tumingin si Lone Bambo kay Hansen, o sa halip, sa espadang hawak niya. Nang gawin niya iyon, isang komplikadong ekspresyon ang pumalit sa kanyang mukha. Sa isang berdeng damuhan, isang batang babae na 9 na taong gulang ay may hawak na Jade Sword. May ponytails siya. Nagsasanay siya ng mga kasanayan sa espada, at halata siyang isang baguhan. Hindi sinasadyang nataman niya ang kanyang ulo at nahulog sa lupa. Itinapon niya ang espada at pinunasan ng mga luha sa kanyang mga mata. "Warner, bakit ka umiiyak?" Tanong ng isang binata, nakangiti. Yumuko siya sa tabi niya at hinawakan ang kanyang ulo ng mahinahon. "Kuya, hindi na ako magsasanay ng espada. Ang babong espadang ito ay inaapi lang ako." Sabi ni Warner, pinupunasan ang kanyang mga luha. "Paano ka inaapi ng iyong espada? Siya ang iyong pinakatapat, maliit na lalaki. Kung pakikitunguhan mo siya ng mabuti, magiging mabait siya sa iyo bilang kapalit," sabi ng binata, habang kinukuha niya ang Jade Sword. Itinaas ni Warner ang kanyang mga labi at sinabi, "Mabait ako sa kanya. Pinupunasan ko siya at pinapangamoy ko pa nga siya, ngunit kahit na gayon, hindi lang niya ako sinusunod. Nakakainis." Tumawa ang binata. Hawak niya ang Jade Sword, at habang nakatayo siya sa damuhan, sinimulan niyang i-swing ito. Ang Jade Sword ay magaan sa kanyang kamay, kasing gun ng isang dragon sa isang sayaw. Warner, ang pagtrato sa kanya ng mabuti ay ang pag-unawa sa kanya. Ang pagpuna sa kanya ay hindi sapat.
Tumigil ang binata sa pagsasanay, at ibinalik niya ito sa babae at hinaplos ang kanyang ulo. Wala akong pakialam. Kinamumuhian ko siya. Hindi niya ako sinusunod. Ikaw lang ang sinusunod niya. Parang galit si Warner, ngunit kahit na gayon, mukhang masaya siya. Sa isang hardin, isang binata ang nahiga sa tabi ng isang pond at paulit-ulit na nagsusuka. Susuka na niya ang kanyang mga bituka. Kuya, paano ka nakakainom ng ganoon? Isang babae na may malaking ponytail ang lumabas sa bahay. Tumakbo siya papunta sa binata at sinubukang tulungan siyang tumayo. Huwag mo na akong pansinin. Ayos lang, bulong ng lalaki. Kuya, ang pagkabigo ay walang anuman. Alam kong ikaw ang pinakamahusay, at alam kong kaya mo. Kailangan mong manatiling malakas, sinserong sinabi ng babae, habang itinatayo niya ang binata. Bumagsak ang binata sa lupa at nawala ng malay. Masyado siyang mabigat para buhatin ng walang tulong. Sinubukan siyang buhatin ng babae, ngunit hindi niya nagawa. Tumakbo siya sa bahay at kumuha ng kumot. Gamit iyon, tinakpan niya ito. Pagkatapos, umupo siya sa tabi niya at nanalangin sa mga bituin. Kung may Diyos doon sa itaas, sana matulungan mo ang aking kapatid at ipakita sa kanya ang daan. Gagawin ko ang lahat para doon. Sa ilalim ng buwan, ang lalaki ay nakahiga sa lupa na may mga luha sa kanyang mga mata. Warner, tumingin si Lone Bambo sa Jade Sword at ginagalaw ang kanyang mga labi. Hindi siya gumawa ng ingay, ngunit sinabi ng kanyang mga mata na maraming iniisip siya. Hindi ako pwedeng mahulog. Hindi ako pwedeng mahulog. Kung mamamatay ako, kahit na may natitirang maruming kaluluwa, kailangan kong magpatuloy. Nanginginig ang ngipin ni Lone Bambo, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang matatag. Ang apoy ng kutsilyo ay parang isang demonyo sa langit. Ito ay unti-unting nawawala, sa halip na nawawasak. Mukhang nagising na si Lone Bambo ng kaunti. Ang babae sa tabi ng pinuno ng Sky Palace ay mukhang nagulat. Sina Yun Changkong at ang mga matatanda ay mukhang masaya, ngunit isang segundo lang iyon. Ang mga ugat ng demonyo ay malalim, at kahit ang isang king class ay hindi ito lubos na mapipigilan. Kapansin-pansin na nagawang maibalik ni Lone Bambo ang kanyang isipan sa kondisyong ito, ngunit walang paraan na mapipigilan niya ang pagnanasa ng demonyo. Pinanood ni Hansen si Lone Bambo, nagulat. Kinontrol ni Lone Bambo ang demonyo sa huling segundo. Hindi siya sumuko dito. Nanginginig ang katawan ni Lone Bambo. Nakaranas siya ng sakit na hindi mailarawan. Ang nakakatakot na depresyon at knife mind ay nawawala sa loob niya. Lahat ay mukhang masaya. Itinulak ni Lone Bambo ang demonyo pabalik sa kanyang katawan. Ngayon, mas nakakatakot siya kaysa sa isang multo. Lahat ng mga nobles ay natuwa. Wala silang ideya kung paano niya nagawa iyon. Inalis ni Hansen ang kanyang sariling mga kapangyarihan. Ibinaba niya ang Jade Sword at tiningnan si Lone Bambo. Ang kapangyarihan ay wala na sa arena. Itinapon ni Lone Bambo ang Ghost Teeth Knife kay Hansen. Sinabi niya lang, isang marquis ako. Hindi ako dapat makipaglaban. Nanalo ka sa round na ito. Kinuha ni Hansen ang Ghost Teeth Knife at ibinigay ang Jade Sword. Tinanggap ni Lone Bambo ang Jade Sword, pinunasan ito, at ibinalik ito sa kanyang kaluban. Ang espadang iyon ay ang kanyang pinakamamahal na pag-aari. Nang makita si Lone Bambo na umaalis, nagsalita si Hansen sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay naglalaman ng isang demonyo, ngunit ang kanyang puso ay may anghel. Kakaibang lalaki. Walang umaasang magtatapos ang nakakatakot na tanawin sa ganitong paraan, ngunit hindi ito nakaapekto sa pangkalahatang kaguluhan. Mahabang panahon pagkatapos matapos ang laban na iyon, patuloy pa rin itong pinag-uusapan ng mga tao. Ang mga nakapanood ng laban na iyon ay hindi nakalimot sa hitsura ng mga mandirigma. Hindi nila malilimutan.